Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is paano gumawa ng isang extension outlet. Kasi guys, hindi ko na sana gagawin tong video tutorial na to. Kaso nga lang may nabalitaan akong namatay dahil sa electrical shock sa paggawa ng extension outlet. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang proper na paggawa ng extension outlet. So guys, ang meron tayo ngayon ay isang male plug, isang 4-gang extension outlet surface type, at saka flat cord number 16. So ang unang gawin natin guys, so ito na lang muna natin gawin. Tanggalin lang natin sa pagkakatornilyo. Yan. Tapos yan. So guys, ito na yung pinakalaman niya sa loob. So ngayon, gagawin natin guys, hatiin lang natin yung wire na to. Split lang natin yan. So guys, ang gagawin ko dito, puputulin ko lang yung insulator niya, hindi kasama yung copper niya, yung strand ng copper. Yan. Tapos kabila naman dapat pantay yung puputulin mo guys. Yan. Make sure lang na pantay guys. So yan, nabalatan na natin. So ngayon, ito guys, luluwagan lang natin kasi dito natin siya ipapasok. Yan. So ngayon guys, ang mangyayari, hahatiin mo lang to. Ito. Yung copper niya, yung strand niya, hahatiin mo lang. Tapos ilalagay mo, ipapasok mo dito sa tornilyo. Yan. Tapos guys, yan. Pag napasok mo na, pihitin mo lang siya. Yan. Tapos hihigpitan na natin. Make sure guys na mahigpit talaga para makaiwas tayo sa loose connection. Same dito sa kabila guys, ganun lang din ang gagawin natin, hahatiin. Tapos ipapasok natin yan. Hihitin lang natin guys, tapos higpitan ulit. Yan, tapos medyo nakikita nyo, sobrang haba. So, puputulan natin to guys. Yan. Tapos, ayusin lang natin. Yan. Kabila din. So, yan na guys. Paalala ko lang guys na pag nagkabit kayo ng ganyan, make sure na ito nakita niyo yung tornilyo na itong dalawa. Kailangan nyo itong tanggalin guys, kasi ang mangyayari guys, pag hindi nyo tinanggal yan, what if ko, di ba, nababagsak-bagsak tong extension outlet, katagalan yan matatanggal to. So kung matatanggal yan guys, may tendency na itong tornilyo na to didikit na nakaganyan. So, mag-spark yan. Short circuit yan. So, possible, kung hindi mag-trip yung breaker nyo, iinit to, masusunog yung extension outlet mo. So, make sure na walang tornilyo na nasa loob, guys. Tanggalin nyo lang. Kasi yung ibang gumagawa ng extension outlet, dito nilalagay nila yung tornilyo para dito. Dala sa dalawang butas na to. So, tatanggalin lang natin yan, guys. O, guys, tandaan natin lagi na pag naggawa tayo ng extension outlet, kailangan isang strand man lang na nakalabas dito o hindi pumapasok dyan. Kasi minsan guys,
yung isang strand nakalabas dito, dito. Tapos pag takip mo, hindi nyo na malayin, nakalabas pala dito, magkabilaan. So, pag sinaksak mo yan, tapos nahawakan yung strand na yun, makukuryente ka. So guys, make sure na i-double check nyo yung gawa nyo lagi. Yan. Tornilyo lang natin guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin naman natin is yung connection sa male plug. Tanggalin lang natin yung takip niya guys, protection niya. Pasok natin yung dalawang wire. Hatiin natin, split natin yung dalawang wire. Ngayon guys, habaan ko lang para hindi tayo hirap maglagay ng connection natin. So same kanina, puputulin mo lang yung insulator niya. Oops, sobrahan. So, hahatiin nyo lang din. Tapos guys, tip ko lang din sa gumagawa ng extension. Kailangan iikot nyo muna dito guys. Iikot nyo muna dito para pag hinatak yung wire, hindi natatanggal agad. So yan. Yan guys. Ito, higpitan mo lang to. Gagamit tayo ng pliers para mas mahigpit talaga siya. Yan. So ngayon guys, pwede mo nang higpitan yung tornilyo. Make sure lang guys na mahigpit. Yan. So nahigpitan ko na. And guys, ito sobra, puputulin mo syempre para hindi siya lalabas dun sa takip niya. Yan. Tapos tupiin mo yung pinagputulan mo guys. Ngayon, nakikita nyo guys, ito lumalampas. So, aayusin mo lang yan. Hatakin mo lang itong dito sa kabila. Yan. Para papasok siya. So, yan guys. Pumasok na. So, ngayon, itong kabila naman yung babalatan natin guys. Tansyahin mo lang kung gaano kahaba kailangan mong putulan. Yan. Yan. Tanggalin lang natin yung insulator niya guys. Tapos hatiin lang din natin uli. Yan. Tapos same kanina ang ginawa natin. Iikot muna natin guys. Yan. Tapos pasok natin. Yan. Make sure guys lahat ng strand na nakakapit dyan sa tornilyo. Sigpitan natin guys. Tapos putulan natin sobra. Tapos tupiin natin to make sure na walang nakalabas na strand pag tinakpan natin. So nakalabas lang to guys, so takin lang natin dito. Yan. So ngayon guys, tapos na. Tatakpan natin. Yan. So yan na yung extension outlet natin guys. So ngayon guys, bago natin isaksak, kailangan muna nating i-tester. So gagamit tayo ng tester guys. Lagyan lang natin sa continuity. Yan, yung isang probe guys dito nyo ilagay sa male plug. Test muna natin kung tumutunog. So yan, tumutunog guys. Okay, ibig sabihin, okay. So titest natin dito sa isang line. Yan, so ito yung nakakonect sa kanya. So, test natin yung kabila to make sure na hindi nag-short circuit. So, okay. Kabila naman. Okay. Dito sa kabila, wala. So, good na yung natin guys. Extension outlet natin guys. Guys, para malaman natin yung capacity, kung ilang wattage ang capacity ng extension outlet natin. Gaya nito guys, nakikita nyo. Yan. Yan pala. 10 amperes.
sa tuwing 250 volts. So guys, ang mangyayari dyan, 10 amperes times mo ng 220 kasi ang meron tayo guys 220. So yun guys, kikita nyo 10 amperes at saka 250 volts. So ang meron tayong supply ngayon guys is 220 volts tapos 10 amperes yung capacity ng extension outlet natin. So ita times mo lang siya. So lumalabas nagiging 2,200. So ang maximum capacity ng extension na outlet natin guys is 2,200 watts. Kailangan guys hindi tayo lumampas doon kasi pag lumampas tayo guys, possible na mag-iinit yung extension outlet natin, matutunaw to guys kasi yung capacity niya is 10 amperes lang. So wag nating sagarin guys kung alam natin na matataas masyado yung or malalaking wattage masyado yung isasaksak natin. Make sure na isang piraso lang or salitan, wag pagsabayin na maraming malalaking wattage ang gagamitin niyo. So guys, yun lang sa ngayon, and sana may natutunan tayo ngayon sa video na to. Tsaka sana guys maiwasan natin. Sana guys maraming matulungan. Sana wala nang mangyayaring namamatay dahil sa electrical shock. So this is Jun Aux TV is now signing off.